Mga ka-DIY, for today's video, meron nga pala ako ditong dini-DIY, destroy it yourself na electric pan. So DIY Pinoy tayo, ayan, nasira na. So actually, kidding aside, inaayos ko talaga to mga ka-DIY. Kaso hindi ko mahanap yung thermal fuse. Kasi first time ko lang nagbukas ng standard. May ni-repair na kasi ako dati. Thermal fuse lang din yung problema. Eh ngayon, kakabuklat ko sa kanya, naputol na tuloy yung ibang wire. So, na-destroy it yourself na tayo mga ka-DIY. Pero, may pag-asa pa naman yan mga ka-DIY. Pwede tayong bumili ng panibagong motor. Ayan, kagaya nito, 300 pesos lang to mga ka-DIY. Mura na ngayon, no? Dati mahal pa eh. Tapos ang maganda dito, ito kasi bushing. Ito, bearing na mga ka-DIY. Kaso habang hinihintay ko to, naalala ko, bakit hindi ko gawing DC fan na lang din mga ka-DIY? Kasi may nakita akong panibagong DC fan motor na ito, high powered. So yung dati natin, mas maliit dito mga ka-DIY. Ito halos magsing laki sila, no? Mas maliit dito yung dati natin ginagamit na DC fan motor conversion. Nasa 15 watts yon below mga ka-DIY. Ito, maximum up to 28 watts mga ka-DIY. Tapos yung voltage supply natin dito, pwede hanggang 24 volts. So, doble. Kaya siguro mas malakas siya kasi nga, doble rin yung supply natin. Yung wattage niya, 28 watts. So, doble rin halos. Pero compared naman dito, ito kasi, yung typical natin na AC fan mga ka-DIY, 50 to 60 watts yan pag number 3. Ito mga ka-DIY, sabi nga maximum 28 watts. Number 3 na rin yung katumbas nun mga ka-DIY. Kasi aminin natin, yung isa malakas din naman. Kaso parang iba yung pakiramdam eh. Kasi nga mas mahina ng konti. Konti lang naman. Kaya ngayon, ito susubukan natin mas malakas. Ang maganda pa dito mga ka-DIY, bearing na rin siya, no? Tapos brushless motor yan. Brushless mga ka-DIY. So nasa loob. Ang maganda pa dito, kompleto yung accessories nito. Meron ka na yung connector niya para sa kanyang control. Saan natin ikakabit yun? Ito dito, isasaksak natin yan dyan mga ka-DIY. Ito yung para sa kanyang controller. May kasamang swing, pang swing arm, yung bracket na para mag-swing. Ito may kasama siyang potentiometer kung gagamitin nyo to. Pero kung gusto nyo naman dipindot, gamitin natin yan, pwede rin. Meron siyang instruction paano, meron din tayong resistor dito na fixed resistor, hindi yung variable. So gawin natin, gamitin natin yung fixed resistor natin na to, gamitin natin yung pindutan natin dyan. Tapos may kasama pa siyang AC female connector mga ka-DIY. O diba, kompleto na siya kung tutuusin. Nabili ko pala to ng, so ito siya, ayan o diba, 778 after voucher mga ka-DIY ha. Gamitan nyo ng voucher para mabili nyo ng 778. Kasi kapag hindi, 1,000 rin yan mga ka-DIY. So ayan o, may voucher tayong ginamit para maging 700 na lang mga ka-DIY. So i-assemble natin. Dali lang, nandito na rin mismo sa product paano siya i-assemble. Gamit yung merong resistor. Ayan o, diba? So ayan siya mga ka-DIY. Yan yung merong push button na 0, 1, 2, 3, ikakabit lang natin. Gayahin lang natin tong wiring na to mga ka-DIY. So yung positive na itong kulay red, i-connect lang natin yan sa number 3. Number 3 ba yun? O, number 3. Tapos yung black naman, i-connect natin sa number 0. At saka yung negative supply na 24 volts natin dyan din. Tapos yung yellow, dito naman yung positive ng ating supply. So para gawin yon, baklasin ko na muna ng tuluyan to. Kasi nga hindi ko na magagawa. Tanggalin ko na rin tong mga wire na to. Kasi ang gagamitin na lang natin dito ay yung bahay niya mga ka-DIY. At saka ito. The rest nung dating motor, tanggal na yan mga ka-DIY. So ito na siya mga ka-DIY. Kapag natanggal na natin yung lumang motor, nilagay ko na yung panibago nating swing bracket, tapos yung connector. DIY, Subscribe daw kayo mga ka-DIY, sabi ni Kid DIY ha. So nilusot ko na rin yung connector wire natin. Ngayon pwede na nating ilagay yung pinaka motor natin mga ka-DIY.
Kasya ba? So, di ko sure kung kakasya. Parang magsing laki naman. Pag hindi kumasya itong mga ka-DIY, kailangan natin gawa ng paraan. Mukhang mas mataba siya ng konti, mga ka-DIY. So, ayun mga ka-DIY, pumasok naman. Kailangan lang gamitan ng konting puwersa para maipasok. Tapos may lock naman yun eh. May tornilyo naman yan dito mga ka-DIY, kaya hindi na yan kakawala. And then itong bracket, kinabit ko na din. Ngayon, yung switch naman ang ayusin natin. Kasi base sa wiring, yung positive, bawasan natin, no, medyo mahaba. Yung ating positive ay i-connecta natin sa ating dilaw. So ito, pagko-connectahin natin to. Itong pula ay sa number 3 mga ka-DIY. Tapos yung ating black ay sa 0. At saka yung negative ng supply ay dito rin sa 0. So itong black, pag-connectahin natin itong dalawang black mga ka-DIY. Pagko-connectahin sila, tapos i-connect natin sa 0 mga ka-DIY. Tapos itong positive sa yellow. Ayan na. Ito sa number 3, ito sa 0. So hinangin natin mga ka-DIY. Kaso hindi aabot yung panghinang ko dito, kaya ipopost ko muna yung video. So ito na mga ka-DIY, nahinang ko na. Uli, yung ating connector, yung positive ay connected dun sa yellow wire. And then yung negative naman ng supply natin papunta sa number 0. So 0 to, ito yung 0 connector. Tsaka yung black wire din na isa ay sa 0 rin. And then yung matitirang pula ay dito sa number 3. Tapos sa pagitan nila mga ka-DIY ng 1, 2 at tsaka 2, 3 ay maglalagay lang tayo ng tigisang resistor mga ka-DIY. Base to dun sa wiring diagram na nakalagay sa Shopee. Ngayon testingin na natin, kuha lang ako ng power supply, testingin natin kung gagana mga ka-DIY. So moment of truth mga ka-DIY, sinaksak ko na yung adapter ko dito. Ano to 12 volts lang muna yung ginamit ko kasi hindi ko pa mahanap yung 24 volts. Pero testingin lang muna natin. So number 1, ayun no. Medyo mabagal siya, mukhang number 1 nga mga ka-DIY. Medyo mas mabagal yung ikot, no? Number 2, aba, mas mabilis. At number 3, ayan. So gumagana naman siya. Ngayon, ayusin ko lang siya, buuin ko mga ka-DIY, and then hanapin ko yung malaking adapter, and then subukan ulit natin para makita nyo yung merong LEC mga ka-DIY. Pero ganyan lang kadali magpalit, o, diba? Halos tinanggal ko lang naman, tapos ito na yung wiring, madali lang naman mga ka-DIY, sundan nyo na lang din. Nandun din sa Shopee yung wiring natin mga ka-DIY. Kapag pala interested kayong bilhin yan, itong DC motor na to, andito lang sa baba ng video yung link. Kung gusto nyo naman ay AC motor na replacement, ito ilalagay ko din sa baba, 300 lang. So mas mura, kaso mas malakas yung power consumption. So wait lang ha mga ka-DIY, buuin ko lang para matesting natin ng todo. So ayan mga ka-DIY, nakabit ko na yung ating LEC tsaka yung kalahati ng bahay. Gumagana na rin yung swing. Siya nga pala, 'di ba naalala nyo, sinalpak ko kanina to, medyo matigas. So mahihirapan mag-swing kung matigas yung pinaka yung pinaka ganito ng ating fan. Kaya ang ginawa ko, ginarinder ko na lang to mga ka-DIY para makagalaw siya ng maluwag dito. So grinder lang katapat nun mga ka-DIY kasi medyo masikip eh. Iba kasi itong sa standard, mas maliit, mas mataba ng konti yung sa ating DC fan conversion, no? So ginarinder ko na lang para lumuwag siya. And then isa pang naging problem, may trouble tayo eh, no? Ito, malayo yung gear, kaya hindi siya nagsuswing. Ko ang ginawa ko mga ka-DIY, ito yung talagang butas ng tornilyo, no? Inusod ko.
para dumikit yung gear. So, effective naman, dumikit siya. Kanina kasi medyo malayo mga ka-DIY eh. So, ayun yung dalawang ginawa ko pala. Hindi ko na na-videohan kasi ang hirap gawin nang naka-video. So, ginarinder ko yung ganito, yung sa may leeg, para lumuwag siya at makagalaw. Tapos sa swing naman, malayo yung gear. So, in-adjust ko na lang yung tornilyuhan para dumikit yung gear mga ka-DIY. Ayun, tapos gumana na yung swing niya. Tapos sumunod pang problema ay nasaan na ba yun? Ito. Etong sa harap na to ng fan, 'di ba doon kinakabit itong block na to mga ka-DIY ito. So hindi rin align. Dito align siya kay standard, pero doon sa ating DC fan, hindi align tong plastic na to doon sa tornilyuhan. So gagawin mo ng paraan, binutasan ko na lang din ng separate para maikabit siya. So inusod ko lang naman yung tornilyuhan. So ayun lang naman, and then okay na. Testingin na natin mga ka-DIY. Meron ako ditong 24 volt na power supply. Testingin natin yung number 1. So ayan, number 1 muna tayo. So ayan no. So ilang watts yung konsumo ng number 1? Actually malakas na siya mga ka-DIY no. Parang number 1 talaga. Ayan yung konsumo niya, halos 6.6 watts lang. Sa number 1 yan ha mga ka-DIY. Ngayon try naman natin number 2. Ayan, number 2 mga ka-DIY, number 2 na yan. So mas malakas na siya. Kita nyo naman sa galaw nung blade. So malakas na siya. Actually parang number 3 na mga ka-DIY. High powered talaga tong DC fan motor na to compared dun sa isang DC fan natin. Mas malakas talaga siya. Oh, ang lakas ng ikot. Ano siya 17 watts hanggang 18 watts na siya mga ka-DIY. Kaya mas malakas talaga siya. Kasi nga, yung mas maliit na version natin ng fan motor, yun ay nasa 15 watts lang. Ito ay 18 watts na mga ka-DIY. 17 to 18 watts. So, malakas talaga siya. Ngayon, number 2 pa lang yan mga ka-DIY. Pag nilagay ko pa yun sa number 3, lilipad na ako. Ito na, number 3. So, number 3. Oh, so ayan, sobrang lakas. So sobrang lakas talaga mga ka-DIY. Kung yung electric fan may number 5, dun sa normal na AC fan number 5 na to sa lakas. So yung konsumo niya 38 watts. Tama naman, nasa 38 to 39 watts. So sobrang lakas niya. High powered talaga yung DC. Patayin ko muna. So, sobrang lakas niya. High powered talaga tong DC motor na to mga ka-DIY kasi pumapalo talaga ng 38 watts. O, try ulit natin. O, kita nyo, unti-unti yan. So, napakalakas niya mga ka-DIY. Kaya na yung buong barangay. Pero, kung ikukumpara natin yung lakas niya compared sa normal na AC fan na 60 watts, walang-wala yung 60 watts na AC fan mga ka-DIY. Ito 38 watts pero mas malakas pa doon. So, kaya sulit pa rin tong upgrade na to kahit medyo may konting challenges lang. Sulit pa rin kasi, biruin mo, 38 watts lang maximum. Yung electric fan mo, number 5 na. Number 5 sa lakas. Pero kung gagamitin ko to normal lang, siguro number 2. Pwede na yung number 2 eh. 18 watts. Malakas na siya, promise mga ka-DIY. Comparable na siya sa number 3. Number 3 ng normal na AC fan. Yung number 2 niya lang. So ayan, ang dumi ng kamay natin. Oh, malakas na yung number 2 mga ka-DIY para ka naka number 3 na sa AC fan. So, ayun lang. Kung interested kayong gawin itong conversion na to, ilalagay ko na lang yung link ng brushless DC fan motor na to dito. Brushless pala to ha. Ibig sabihin, pang matagalan na. Kagaya nito, brushless yan. 5 taon na yan mga ka-DIY. Simula ni DIY Pinoy, ginawa ko yan. Hanggang ngayon, gumagana pa rin. Ang nasisira lang ng dyan, yung controller lang, yung resistor, lagi kong pinapalitan eh. Pero ito, dahil nga hindi na
ganitong resistor, naka-fix resistor na lang, siguro mas matagal na to, hindi ko na kailangang palit ng ganito mga ka-DIY, napupudpud kasi to. So ayun, number 2 lang, 17 watts, ang lakas na niya mga ka-DIY. So kung interested kayo dyan sa conversion na to, ilalagay ko na lang yung link dito para mabili nyo itong DC, high-powered DC fan motor na to. So ayun lang mga ka-DIY, and thank you for watching.